Sino ang babaeng inaaway ng dragon sa Revelation chapter 12 verse 17? Tandaan natin na ang Book of Revelation ay apocalyptic language or mostly symbolic, hindi laging literal. Gaya ng dragon na binanggit sa Book of Revelation, ito ay symbolic na tumutukoy kay Satan. Hindi ito gaya ng dragon na makikita mo sa pelikula na bumubuga ng apoy. Ngunit sino itong babaeng inaaway ni Satan? Dahil ang sabi ng talata, sa galit ng dragon sa babae, didigmain niya ang nalalabing binhi nito. Ngayon, sino ang babaeng ito? Ito po ay symbolic na tumutukoy sa tunay na iglesia. Tandaan, ang iglesia ay madalas ilarawan sa Biblia na babae. Sa Old Testament pa lang, tinawag na ng Diyos ang Israel na asawa o kanyang kasintahan sa ibang salin. At sa New Testament naman ay inilarawan ni Apostle Paul ang iglesia bilang ang dalagang ikakasal kay Kristo. Kaya continuous po ang paglalarawan ng bayan ng Diyos from Old Testament hanggang sa New Testament bilang isang dalisay na babae. Kaya ito ay ipinakilala sa atin na ito ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos gaya ng Ten Commandments at may patotoo kay Jesus. Ito ang tunay na iglesia. Kaya ito ang didigmain o i-persecute ng dyablo. So ibig sabihin, ang iglesyang ayaw sumunod sa mga utos ng Diyos, binabaliwala nila ang Ten Commandments, kinakain nila ang kung anong mga ipinagbawal ng Diyos, sumasamba sa mga inanyoang larawan, mga rebulto. Ang mga ganyang doktrina ay nagpapahayag ng kanilang pagtutol at paghihimagsik laban sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi sila ang didigmain ng dyablo dahil hindi sila ang tunay na iglesia. Napakalinaw sa prophecy na ang didigmain o uusigin ng dyablo ay yun lamang sumusunod sa mga utos ng Diyos at may patotoo kay Jesus.